Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Naalala ko nga pala kagabi, last na yung binigay kong dog food kay Dear, kaya umalis lang din ako bigla at bumili ako ng kanyang makakain. Medyo late na kasi ako nagising at nagbantay ako ng business namin kagabi. May kalakasan na rin kasi kumain si Dear nung nakaraan kasi 1 kilo yung binili ko at mabilis lang din niya naubos. Susunod na rin pala na pagbili ko ng dog food ni Dear, dadamihan ko na ang pagbili at lumalaki na din si Dear at malakas na rin kumain. Parang kailan lang nasa 4 months na agad si Dear at napakalaki na. Dumaan na rin pala ako dito sa bilihan ng ulam at bumili na ako ng ilang piraso at aking maluluto. Natama din talaga ako magluto ng maiulam kaso nakakagutom din naman kung hindi ako magluluto. Pagkadating-dating ko lang din pala sa bahay, nugasan ko na lang din at minarinate ko na lang. Hindi ko na lang ito pipirituhin, gawa ng bawal sa ng mantika. Ang gagawin ko na lang, ilalagay ko dun sa air fryer namin. Ewan ko ba kung bakit nalagyan ko to ng pipino. Siguro naman masarap to pag naluto. Halos sa dami kasi ng bawal sa akin, hindi ko na alam kung anong mga pampalasang may lalagay ko sa aking makakain. Kaya minsan kung ano na lang naisip ko na may lalagay ng mga pampalasa sa makakain ko para naman kahit paano may lasa. Haba pa lang inaasikaso yung pang-marinate at nilagay ko na sa aking air fryer para maluto na din. Medyo may katagalan din talaga tong lulutuin dito dahil hindi ko na nilagay yung pork chop at nilagay ko na agad sa air fryer namin. At habang niluluto ko sa air fryer yung pork chop, nilaro ko na lang din muna to si Dio at nagpapalambing na naman at gusto niya lagi ng ganyan. Naghaharutan kami tuwi na lang umaga pagkakagising. Nasanay kasi yan sa kanyang daddy na laging ganyang hinaharot kaya talagang naaawa ko pag nakikita kong malungkot. Nasa halos 45 minutes ko rin pala tong niluto at kahit papaano medyo okay na at nilagay ko na lang sa ibabaw ng tissue para mawala yung mga oil sa pork chop. Medyo napadami lang din yung binili kong pork chop at pandalawang kainan ko na naman ito at ako lang naman mag-isa ang kakain. Mga nakaraang araw kasi tinry ko yung pork chop at hindi naman lumabas yung allergy ko kaya na lang yun araw-araw ko nang kumain ng pork chop at talaga nasabi ko sa pagkain ng karne. Sumaglit muna pala ako sa business namin at nakasalubong ko na naman tong dalawang empleyado ko na bumili pala sa Chowking. Halos ulan pa rin talaga ng ulan dito at hindi tumitigil ang ulan. Kaya bumili na lang muna ako dito sa 7-Eleven ng paborito kong kape. Minsan talaga kahit gusto kong umiwas sa kape, hindi ko magawa lalo na pag malamig ang panahon. Pero may time naman talaga na hindi ako nagkikrave sa kape. Ewan ko ba, pag pupunta ko dito sa business ko, lagi ako nagpatakbo sa 7-Eleven para bumili ng kape at magkape dito sa baba. Halos kasi kilala ko na yung mga empleyado dito sa 7-Eleven at pag kung nagkakape ako dito, nakikipagkwentuhan sila. Pagbalik ko lang pala dito sa business ko, nakita ko sa counter yung dalawang empleyado ko at kumakain. Sabi ko nga sa kanila, bakit nahiya sila pag binibidyohan ko at sila'y tawa ng tawa. Sabi ko sa mga empleyado ko, kahit hindi tayo kompleto, magpicture naman tayo at magtatapos na 2024. Sabi ko, kahit naman hindi tayo kompleto, pwede rin naman tayo mag-selfie. Kaya nagtawanan pa nga sila at sabi ko, video yung ginawa ko. Nagpaalam nga pala silang dalawa at magtitiktok daw sila dito sa harap ng pintuan kung pwede daw. Sabi ko, okay lang naman. Eto palang isang tawang ko, sabi niya kung nagmerienda na daw ako at bibilhan daw niya ako sa baba sa 7-Eleven. Sinabihan ko nga pala yung empleyado ko na sabi ko, wag masyadong magkakain ng mga chichirya. Medyo nagkakaedad na rin at kailangan dapat mga healthy yung kinakain. Eto palang isang empleyado ko ay uuwi at halos sa 3 taon din kasi siyang hindi nakakauwi at nakapagbakasyon. Nasa Mindoro kasi yung mga anak niya. Hindi na nga daw natulog yung mga anak niya sa kaintay sa kanya. Sabi ko nga matulog muna at matagal pa naman siya makakauwi at halos nasa 8 hours yung biyahe niya at malayo din sa Mindoro. Medyo napaaga nga siya ng uwi at gawa daw ng siksikan ng biyahe at mahirap umuwi. Kaya sabi ko okay lang at least kahit pa paano makabanding niya ng matagal yung mga anak niya bago siya bumalik uli sa trabaho niya dito sa Laguna. Gaganapin din pala daw na sumba doon at isinali daw siya ng mga kamag-anak niya kaya sabi niya panoodin ko daw sa pagsusumba niya doon. Maya-maya rin pala hindi na rin nagtagat, dumating na rin pala yung van na sasakyan nila. Talagang halos excited na rin silang umuwi kaso itong van pagkarating punong-puno ng sakay. Kaya para magkasya yung dala nila, ibinaba na lang din muna nila yung mga nasa ibabaw at ipinailalim na lang nila yung dalang box ng tao ko at maliit lang din naman. Sabi ko nga at buti na lang marunong silang mag-ayos ng mga lalagay nila at napakarami kasi nang nakasakay. Basta talaga ngayon magki-Christmas, mahirap talagang bumiyahe pa uwi lalo pag sa probinsya. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!